Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, pag-uusapan natin ang mga top features na pwede natin makonsider dito sa bagong labas na iPad 11th generation. So tara, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin itong iPad 11th generation. So ito, syempre, yung pinakabago na iPad na pwede nyo ma-purchase ngayon, of course, sa Apple Store. And kung gusto nyo ito makuha ng sobrang mura with reasonable price, dito kayo bibili sa ating product link. So, tap mo yung video, makikita nyo dyan, view products. I-click nyo na itong iPad 11th generation dahil dyan sa ating product link ay sobrang mura lang po na itong tablet na to. Usually around 17 to 20,000 pesos, brand new, sealed, not activated, makukuha nyo itong iPad 11th generation. And sa official store po ng Apple yan mga idol. Kaya dyan kayo bumili nitong iPad 11th generation, napakalaki ng deal na makukuha nyo. Usually kasi ang SRP nito is around nasa 25,000 nata, di ba? 24 to 25,000 pesos. Pero dito sa online ay sobrang mura lang. So syempre, marami naghahanap ng iPad na magamit nila sa pang-araw-araw. So syempre, yung iPad Pro, iPad Air, medyo mga expensive yun. So, ito talaga yung nirelease ni Apple na murang iPad. Kumbaga, para sa lahat ng mga consumers, pwede tayo maglaro. Pwede natin gamitin for school, sa work, for creativity, sa mga artists, pang drawing, lahat ay pwede nyo naman magawa dito sa iPad 11 generation. So, again, mga ka-J-Vlog, ito yung pinakamura na pwede nilang ma-offer ngayon. At lumabas na rin yung mga bagong announce ng Apple, which is yung MacBook Neo, yung mga mura rin na stay tuned dahil yun parang and for this video, bibigay ko sa inyo yung mga top features na pwede nyo ma-consider dito sa iPad 11 generation at kung bakit mas worth it siyang bilhin compare sa mga ibang Android devices na kapresyo niya. Unang reason mga idol, yung processor. Yung processor kasi neto is the Apple A16 Bionic chip. So, yung Apple A16 Bionic chip, napakalakas po na processor niyan. And yan po yung makikita natin processor sa iPhone 14, sa iPhone 14 Pro Max and iPhone 14 Pro. At kumbaga, yung chipset na yan, mga idol, ang lakas pa po niyan kahit ngayon 2026. So, yung chipset na yan is 4 years na kasi na-release yan noong year 2022, ngayon 2026, di ba? At kumbaga, itong A16 Bionic, pang matagalan yung mga gamit yan, mga idol. Yung performance ng 14 Pro Max na sobrang lakas, makikita nyo lang sa budget meal na iPad, di ba? So, ganun ka-convenient din gamitin itong iPad 11 generation. Kaya yun yung isang reason kung bakit to magandang bilhin. Pwede kayo maglaro. Pag nag-scroll lang kayo sa social media, nanonood, or even mga rendering ng mga videos sa CapCut, all goods dito, kayang-kaya niya na walang kahirap-hirap. Very snappy rin mga ka-J-Vlog gamitin itong iPad 11 generation. The top features niya is of course yung kanyang display. 7 inches na display, kung makikita nyo naman, liquid retina IPS LCD display. So hindi po to OLED, pero kahit na hindi siya OLED, yung resolution niya is all goods naman at hindi naman po mukhang wash out itong iPad 11 generation. Napakalaki ng screen size. I think ito na yung pinaka-perfect na screen size ng tablet ngayon. At usually ito na rin yung karamihan na lumalabas sa screen size even sa mga Android devices. So dito sa iPad 11 generation, sa ganitong screen size, talagang may enjoy nyo magsulat, mag-drawing, or manood ng movie syempre, at maglaro. Very convenient din maglaro dahil napakagaan lang nitong 11 generation. Hindi naman kayo mangangawit pag ginamit nyo tong tablet na to. A quick reminder lang, pag bibili nyo tong 11 generation, hindi po to laminated display, hollow display po siya. So ano ba meaning ng laminated, Lods? Yung laminated kasi walang gap doon sa LCD tsaka sa screen. Ito kasi may gap, kaya may feel nyo na pero medyo may pagka-hollow talaga yung display niya. Yun kasi nakaka-affect yun sa precision ng Apple Pencil. So, pag laminated display kasi, mas precise yung pagsusulat nyo compare sa non-laminated display. Pero again, all goods naman din dito sa 11 generation dahil support niya rin ang Apple Pencil na pwede po kayo mag-drawing. Ang feature nito is of course USB Type-C. Ito ay very helpful na port, of course, sa mga Apple devices. Say goodbye na tayo sa mga dangle na yan before sa Lightning na kailangan nyo pa bumili ng dangle para ma-convert nyo sa USB Type-C at para masalpakan nyo ng SSD na minsan hindi pa nga nire-read. Dito, direkta nyo nalalagay SSD nyo, pwede na kayo maglagay ng flash drive to access yung mga files nyo externally. And maganda din dito, since ang pinakamaliit nito 128, kung nalilita kayo sa 128,
pwede nyo itong salpakan ng SSD, i-transfer nyo yung mga files nyo sa SSD, tapos refresh na agad yung storage nyo dito. Ganon ka-convenient ang USB Type-C mga J-Vlog na meron na rin dito sa iPad 11 generation. Next, ang magandang feature niya is of course yung speakers. So yung speakers niya ay 4 po. So, quad stereo speakers ang makikita natin dito sa iPad 11 generation. So, kumbaga, hindi tayo maka-experience ng distortion ng sound. For example, pag naglalaro kayo, natakpan nyo yung dito sa baba, hindi magdi-distort yung sound kasi well-balanced yung release nung speaker niya or nung sound, kumbaga. And yes, when it comes sa loudness, malakas din naman yung ma-offer netong si iPad 11 generation. Pero syempre, pag nasa outdoor kayo, tulad na lang for example, gamitin nyo ito sa classroom, medyo maingay, doon lang kayo makaka-experience na medyo hassle when it comes sa loudness niya. Pero indoor ganito, tahimik lang, solid na solid din naman ang may experience yung sound dito. Maganda rin yung bass quality niya buong-buo mga idol. Yun yung isang nagustuhan ko rin dito sa iPad 11 generation. Next is of course yung design. So, sobrang excited din ako sa MacBook Neo. Kasi yung MacBook Neo, ang gaganda ng colors nun, and I'll try to get one para rin sa pang-edit natin. Ang gaganda ng color, and syempre when it comes sa consumers talaga, usually na-attract sila sa color, like yung mga base model ng iPhone, mga colorful yung mga ino-offer. Dito sa iPad, budget iPad, ang gaganda rin. So meron tayong pink, meron tayong blue, yellow, and silver na very attractive yung mga kulay niyan mga ka-J-Vlog. At kumbaga when it comes sa design and aesthetic, very fun color din ang mo-offer nitong iPad 11 generation. Quick reminder lang na yung iPad 11 generation and 10 generation, wala silang pinagkaiba when it comes sa design. Pareho-pareho sila or very very identical lang sila mga ka-J-Vlog. Pero all goods naman overall, at panigurado marami matutuwa sa color nito. And marami na rin ako natanungan, even di ba nagbo-vlog tayo sa Green Reels. Marami silang mas pini-prefer yung budget iPad compare sa Pro and Air. Kasi usually gusto nila yung pink, gusto nila yung yellow, and gusto nila yung blue. Sa iPad Air kasi, yes, colorful din naman yun, pero medyo mas sila parang pale yung color compare dito na buong buo or matingkad talaga yung pagkakulay dito sa iPad 11 generation. Siyempre, isang magandang feature nito is yung iOS. Longevity wise, ito ay napakatagal nyong gagamitin, legit. Asahan ko dito mga 10 taon pwede nyo gamitin itong 11 generation. Ganon ka-solid ang longevity ng Apple. Kaya asahan nyo rin when it comes sa software update, mas matagal pong ma-update ang iPads compare sa iPhones. Especially yung mga magkakapareho ng chipset sa iPhone and iPad, mas matagal na so-support yung chipset ng iPad compare sa iPhone. Yun lang naman yung napansin ko. Take for example yung iPhone XR, Apple A12, and the iPad mini 5th generation, Apple A12 din, pero yung iPad mini is meron pa ring update sa iOS 26, yung iPhone XR wala na. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko na features dito sa iPad 11 generation. And meron pa pala akong dadagdag. Meron siyang rin dito, connector for the third-party keyboards. So pwede nyo itong lagyan ng keyboard na parang laptop style. And syempre, isang maganda ring feature nito is yung Apple Pencil support. Yun lang naman mga idol. Napaka-solid, very affordable. Pag bibili nyo to sa offline store sa mall, medyo mahal siya. Pero dito sa ating online link, again, official store po ni Apple yan. Tap mo yung view products, pwede nyo po makuha ng 17 to 20,000 pesos. At syempre, may naghihintay pa po sa inyong napaka-solid na mega voucher up to 1,000 pesos off. Definitely, napaganda pong i-recommend nitong iPad 11 generation. Again, yung sinabi kong price is 128GB. Kung magpupush kayo sa 256, ang presyo niya nasa 24 to 25,000 pesos. Very, very affordable pa rin. Pero yun, Lods, ano ba? Okay po bang 128? For me, yes. Okay pa naman yung 128. Yan yung pinaka-minimum at least na pwede natin makuha. Ang maganda kasi sa 11 generation, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede po tayong magsalpak ng SSD. So, for example, nakulangan kayo sa storage, ayaw nyo iCloud, ayan, or cloud system na subscription, bumili kayo ng SSD na 1TB, I think nasa 4,000 pesos lang yan, salpak nyo dito, tanggalin nyo yung files, yung photos, okay na agad, all good to go na agad kayo dito sa iPad 11 generation, yung fresh na fresh ulit yung storage nito. Kaya for me, itong iPad 11 generation is for all-arounder. Pwede to sa lahat ng mga consumers naglalaro, solid ang processor, kayang-kaya na ito kahit AAA games.
sa mga artists, sa mga nagdo-drawing dahil meron tong Apple Pencil support, sa mga students natin dahil pwede ito parang laptop style dahil pwede siyang salpakan ng keyboard, and of course sa mga chikiting natin na pwedeng gamitin to for entertainment purposes. Ito nga pink na to, bibigay namin to sa anak namin para maglaro siya ng Roblox, di ba? So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong iPad 11 generation.